Magandang umaga po muli, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Sa umaga pong ito, ang ikwento ko po sa inyo ay tungkol po sa aklat ni Job. Ang aklat po ni Job ay mababasa po natin sa Old Testament, sa Lumang Tipan po. Si Job po ang pinakamayaman sa silangan ng Israel. Marami po siyang tagasunod, marami po siyang tauhan. Ang anak po niya 10, 7 lalaki at 3 babae. Nakaugalian po ng mga anak nila na halinhinan pong magdaraos ng handaan. Sa panahon po natin ngayon reunion. Si Job po ay isang matuwid na tao, may takot sa Diyos at umiiwas siya sa mga masamang gawain. Sa tuwing pong magdaraos ng handaan ng kanyang mga anak, ay pinapatawag po niya ito umaga-umaga upang maghahandog ng sinusunog sa Diyos. Maghahandog ng mga hayop sinusunog sa Diyos. Ritual po yon ng panahong yon. Dahil baka lihim na nagkasala ang kanyang mga anak dahil sa simple handaan po. May sayawan yun, may inuman yun, ganun. Kaya ang ginawa po niya para lihim, baka sakaling lihim nagkasala ang kanyang mga anak sa Diyos, naghahandog po to kinabukasan sa tuwing nagdaraos ng handaan ang kanyang mga anak. Halinhinan po, marang reunion. Minsan po ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Diyos at naroon din si Satanas. Sinabi ng Diyos kay Satanas, Satanas, saan ka galing? Sumagot po si Satanas, nagbabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Tama po yung nadinig po ninyo. Si Satanas ay humaharap din pala po sa Diyos. Nakipag-usap din pala sa Diyos. Pinagmamalaki ng Diyos si Job. Sabi ng Diyos, napansin mo ba si Job? Naglilingkod siya sa akin at may takot siya sa akin. Umiiwas siya sa masama at sumasampalataya siya sa akin. Sumagot si Satanas. Ang sabi ni Satanas, kasi pinagpala mo siya, pati ang kanyang mga anak, halos papunuin mo ang sisidlan ng kanyang kayamanan, pati na ang kanyang mga alagang hayop, mga tauhan, pinagpala mo siya. Kunin mo kaya ang lahat sa kanya. Tingnan natin kung hindi ka masumpain ng harap-harapan. Yun ang sabi ng Satanas. Sumagot po ang Diyos, kung ganon, sige, gawin mo ang gusto mo, wag mo lang siyang saktan. Umalis po si Satanas. Isang araw po, habang si Job na sa kanyang bahay, may dumating po sa kanyang isang tauhan at nagbalita ng ganito. Haba pong nag-aararo kami gamit ang mga baka at nanginginain po ang mga asno, walang ano-ano po, may dumating na sadyo na kinuha po ang lahat ng baka at mga asno at pinagpapatay po ang aking mga kasama at ako po ang natira buhay para magbalita po sa inyo. Hindi pa nga tapos magsalita ito at may dumating din naman. At ang sabi, habang nagpapastol po kami ng mga tupa, bigla pong kumidlat. Lahat ng tupa, tinamaan ng kidlat at lahat ng kasama ko po ay tinamaan. Namatay po lahat at ako na lang ang natira. Naparito ako para magbalita sa inyo. Hindi pa po tapos magbalita, may dumating na namang isa. Habang pong nanginginain ng mga kamilyo, may dumating pong 3 pangkat na mga kaldyo, siguro matulisan yon. At walang ano-ano po, kinuha po ang mga kamilyo at pinatay po ang mga kasama ko. Ako na lang po ang nagtirang buhay para magbalita sa inyo. Hindi pa nga ito halos po nagsalita, tapos magsalita,
may dumating naman pong isang tauhan niya. Ang sabi po ganito, habang nagkakasiyahan po ang mga anak ninyo sa bahay ng kanyang panganay, nagkakainan po, naghandaan, bigla pong dumating ang malakas na bagyo. Bumagsak po ang bahay nila at nadaganan po lahat at namatay. Ako na lang po ang natirang buhay para ibalita sa inyo. Nang marinig po ito ni Job, pinunit po ang kanyang damit at inahit ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa, sumamba sa Diyos at ang sabi, Panginoong kong Diyos, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Purihin ang Diyos. Sa kabila ng mga pangyayaring yon, hindi si Job nagkasala sa Diyos dahil hindi siya nagsalita ng masama laban sa Diyos. At minsan po, muling humarap si Satanas sa Diyos. Nagkatipon muli ang mga anghel ng Diyos. Muli pong nandoon si Satanas at muling tinanong ng Diyos, Satanas, saan ka ba galing? Sumagot po muli si Satanas, nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sinabi ng Diyos kay Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad. Hinimok mo ako na pinsalain ang kanyang ari-arian at ang kanyang mga anak. Pero sumamba pa rin siya sa akin at umiiwas pa rin sa mga masamang gawain. Sumagot si Satanas, kunin mo man ang lahat sa kanya, ay kung hindi mo siya sasaktan, sasambahin ka pa rin niya. Subukan natin siyang saktan. Tingnan ko kung hindi ka ba sumpaing niyang harap-harapan. Sumagot ang Diyos, sige, gawin mo ang gusto mo, huwag mo lang siyang patayin. Satanas po ay yung kwentong yan, ang aral na yan ay Satanas para pabalik-balik sa daig natin. Kaya kailangan tayo malakas ang panampalataya sa Diyos, kasi yung iba sinasakbian, yung iba inaakit sa Satanas. Ganun po pag nung umalis sa Satanas sa harapan ng Diyos, si Job, tinadtad po ng mga sugat na nagnanaknak na sugat mula ulo hanggang talampakan. Tapos po, umupo po si Job sa tabi ng basurahan, kumuha ng basag na palayok at ginawa niyang pangkakamot sa kanyang mga sugat na nagnanaknak. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Sumagot po si Job, pagpapala lang ba ang tinatanggap natin mula sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung tayo bigyan niya ng ganitong pagsubok? Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Yan ang sabi po ni Job. Sa kabila ng lahat po, hindi po nagkasala si Job sa Diyos dahil hindi siya nagsalita ng masama laban sa Diyos. Yung pong paliwanag doon sa iba, ang asawa daw ni Job ay kampi daw ni Satanas kasi inakit si Job na sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Pero para po sa akin, iba-iba opinion tao, para po sa akin, yung asawa niya po ay nakaranas ng kalungkutan din eh. Nataranta na rin dahil namatay ang kanilang 10 anak, nawala yung ari-arian, tapos ganun pang nangyari kay Job. Kaya po yung parang nalito na siya, hindi niya alam ang gagawin niya sa dami ng problema. Noong pong nabalitaan ng mga malapit na kaibigan ni Job na si Eliphaz, Bildad at Zophar, nagkasundo po yung tatlo na dalawin nila si Job. Noong pupuntahan nila si Job, malayo pa lang nakita nila si Job at halos hindi po nila ito nakilala. Nang makilala po nila si Job, hindi po nila mapigilang umiyak, magdalamhati. Naglagay sila ng abo sa kanilang ulo,
bilang tanda ng kanilang kalungkutan. At umupo po sila malapit kay Job. Hindi po nila pinagsabihan si Job. Nanahimik sila ng 7 araw, dinamayan nila si Job 7 araw at 7 gabi. Pagkatapos po noon, nagsalita na si Job dahil sa sobrang hirap na. At sinumpa na niya yung araw na pinanganak siya. Masama na yung comment niya at sabi niya, mabuti pa daw hindi siya pinanganak. Mabuti pa daw hindi na muling sisikat ang araw. Marami na po siyang sinasabi na dati matatag siya. Sobrang humina na po ang kanyang kalooban dahil sa kanyang hirap na naramdaman. At para pong bandang huli, sinumbatan na niya ang Diyos. Bakit daw isinilang pa siya na pinahirapan pa pala. Pagkatapos po, ang kanyang 3 kaibigan na dumalaw, isa-isa pong nagsalita. Ang una po si Eliphaz. Sumunod po si Bildad. At sumunod naman si Zophar. Ang sinasabi po ng 3 kaibigan niya, pareho lang po ang tumbok. Pareho ang direksyon. Ang sabi ng mga kaibigan niya, malamang nagkasala ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, kaya ka nagaganon dahil sa iyong kasalanan. Pero pinanindigan po ni Job na hindi siya nagkasala sa Diyos at gumawa lang ang Diyos ng dahilan para parusahan siya. Talagang nanindigan po si Job na hindi siya nagkasala sa Diyos kailanman. Sa di kalayuan po, may isang lalaking nakikinig na nagngangalang Eliho. Hindi po nakatiis at lumapit po sa kanilang 4. At silang 4 po, si Eliphaz, Bildad, Zophar, at si Job. Pare-pareho pong sinisirmunan ni Eliho. Ang sabi po ni Eliho, sa atin na nandito ngayon, ako ang pinakabata at kayo na may matanda na. Pero hindi ko matanda na, ay matalino na yon. Ang katalinuhan ay nagmula sa Diyos. Ikaw naman, Job, bakit mo sinusumbatan ang Diyos? Sinisirmunan po niya si Job. Ang sabi ni Eliho, hindi mo alam, hindi mo naintindihan kung ano ang nangyayari sa'yo, agad-agad mong sinisisi ang Diyos. Ganon din po ang 3 kaibigan ni Job na si Eliphaz, Bildad at Zophar, sinisirmunan din ni Eliho. At pagkatapos po ng lahat, at nung umalis na po ang kanyang mga kaibigan, nagsalita na po ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng bagyo. At sinabi ng Diyos, Job, tumindig ka, magpakalalaki ka. Bakit mo pinangunahan ang aking karunungan? Nagalit ng Diyos sa kanya at sinabihan siya na, alam mo ba, naintindihan mo ba ang nangyayari? Lalo tuloy lumilitaw ang iyong kamangmangan. Nandito, nasaan ka nang likhain ko ang daigdig? Ikaw ba'y nakakarating na sa kinaliliman ng lupa ng dagat? Sumagot ka, magpakalalaki ka. May mga sinasabi ng Diyos na sa kanya. At pagkatapos po nagsisi si Job sa kanyang mga pinagsabi at sumagot siya. Sabi niya, Diyos ko na, Panginoon kong Diyos na pinaglingkuran ko, sinabi mo sa akin na tumindig ako at sumagot. Ako po'y isang alabok lang at ako po'y mahina. Inamin po ni Job sa malisabi ang kanyang kahinaan. At ang kanyang mga pinagsabing mali sa Diyos, inamin po ni Job. Pagkatapos mo ng lahat, si Eliphaz naman ang hinarap ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Eliphaz, Eliphaz, matindi ang galit ko sa iyo at sa 2 mong kasama na si Bildad at Zophar, dahil hindi mo nilahad ang totoo kay Job. Ngayon, para maalis ang galit sa inyo,
magdala ka kay Job ng 7 toro at 7 tupa. Ihandog mo sa akin, susunugin mo, at ihandog mo sa akin, at ipapanalangin kayo ni Job. Si Job lang ang papakinggan ko para makabayad kayo sa inyong mga kasalanan. Ginawa po ng 3 kaibigan ni Job. At pagkatapos po noon, nung pinapanalangin ni Job ang 3 niyang kaibigan, pinagpala po, binalik ng Diyos, dinubli pa ang kayamanan ni Job. Lahat po ng mga kapatid ni Job, mga kamag-anak at mga kaibigan, dumalaw po kay Job, nakiramay sa nangyari, nagbigay ng mga singsing, ginto. Pinagsama-sama po ni Job lahat yun, at pinagpala po si Job ng Diyos. Ang lahat ng kayamanan ni Job, nadubli pa ng mga huling araw na yon. Nagkaroon po siya uli ng 10 anak, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang 3 anak po niyang babae ay ang pinakamaganda sa kanilang lugar. At naabutan pa ni Job ang kaniyang mga apo sa ika-4 na salinlahi. Namatay po si Job sa edad pong 140. So, ano pong aral na nakukuha po natin doon sa tungkol po sa kwento ni Job? Narinig po natin na ritual sa maghandog sila sa Diyos sa susunugin bilang kapatawaran ng kasalanan. Narinig po natin yon. Pero noong araw po, yun ang utos ng Diyos naman talaga. Pero noong nakita ng Diyos na hindi po nagtugma ang mga tao, pag mayaman ka, mayabang sila dahil mayroon silang mga panghandog, mayroon silang mga alagang hayop at mayroon silang mga pambili ng hayop. Pero mahirap pag nagkasala, hindi po makapaghandog dahil may alaga mga hayop, sapat lang sa kanilang mga pamilya. Kaya po, nalungkot po ang Diyos yung paghandog-handog na yan, kaya binago po ng Diyos. Kaya hindi po uso yung paghandog ngayon sa Old Testament. Nabubuhay po tayo ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak ng ating Panginoong Hesus para ang dugo ng ating Panginoong Hesus, yun po ang magiging handog, magiging mabangong samyo sa Diyos Ama. At kung sino man ang sumasampalataya kay Hesus sa kanyang dugo, bali ang dugo po ng Panginoong Hesus, yun po ang maghuhugas ngayon sa ating mga kasalanan. Nang dahil sa sumasampalataya kay Hesus, hindi lang patawaran ng Diyos ang ating kasalanan, kundi kalimutan pa niya. Kaya po, hindi na nauso yung paghahandog. At yung pong nangyayari po kay Job, bumabalot po ang katanungan sa mga tao na nabubuhay ngayon, na matuwid ka nga, may takot ka sa Diyos, natatakot ng gumawa ng masama, pero darating pala sa'yo ang ganong paghihirap. Masakit yon, ang lahat ng ari-arian mo nawala, ang lahat ng ang anak mo namatay. Pero wala pa po doon ang ating Panginoong Hesus. Nung dumating po ang ating Panginoong Hesus sa daigdig na ito, pinadala ng Diyos, tinuro po ng ating Panginoong Hesus ang panalangin. Ganito kayo kung manalangin: Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. At doon po may nabanggit na huwag mo po kaming ipahintulo sa tukso at iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Kapag yun po ang panalangin na ating banggitin palagi at palagi din nakipag-usap sa Diyos, at malamang po hindi natin maranasan ang naranasan ni Job. Kasi po, mabisang masyado po yon dahil tinuro po ni Jesus sa atin na huwag mo po kaming ipahintulo sa tukso at iligtas mo po kami sa lahat ng masama. At yung pong nabanggit kanina na si Satanas pala nakipag-usap sa Diyos, totoo po yun. At sinabi ng Satanas na pabalik-balik siya sa lahat ng sulok ng daigdig. Nandito po siya, minsan nakakaramdam ka ng nakalamulto. Yun po yung mga kampo ni Satanas, mga nagkakalampag dyan. Yun po ay kailangan po natin ang pananampalataya at may takot sa Diyos upang hindi po makakalapit sa atin yung mga yon. Muli po, magandang umaga po ang inyong lingkod, si Chef Roy.